Nananatiling unbeatable ang Creamline at muling nagpakita ng lakas kontra sa kapatid na kupunan na Choco Mucho. Isang nakakahingal at makapigil hininga ang natunghayan ng mga fans. Pero buhat na buhat ni Cici Rondina ang kupunang Choco Mucho, habang pinakitaan naman sila ni Gemma Galanza ng napakalupit na mga opensa. Kaya Choco Mucho, makakaahon pa kaya sa sunod-sunod na pagkatalo? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Ang Creamline ay muling nagpakita ng kanilang championship spirit at muling bumangon mula sa isang nakakapagod na pagkatalo sa ikatlong set at isang maagang deficit sa ika-4 na set upang makuha ang isang pinaghirapan na 25-22. 25-20, 30-32 at 25-20 na panalo laban sa Choco Mucho sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference na ginanap sa Araneta Coliseum. Napanatiling panalo ang perpektong record ng Creamline sa torneo at tumugma sa 3 panalo at wala pang talong record na simula ng Signal, habang binibigyang diin ang kanilang pagiging matatag at kakayahang maghatid under pressure. Dahil umpisa pa lang ng laban, talagang mainit na ang bakbakan. Halos walang lumalapag na bola sa intense na mga long rally. Sobrang higpit na ng laban, lalo na nang magawang maitabla ng Flying Titans sa 20-all. Pero dahil sa malupit na mga killer blocks na ginawa ng Creamline, dahilan upang mapigilan ang opensa ng Choco Mucho. 2 sunod-sunod na monster block ang pinalasap ng Creamline, dahilan upang makuha nila ang panalo sa unang set. Hindi naman nila strength ang blockings, pero ito ang nagpanalo sa Creamline sa kabila ng maraming errors. Sa second set, malaking damage ang nagawa sa Choco Mucho nang mas lalo pang hinigpitan ng Cool Smashers ang kanilang net defense, dahilan ng paghina ng opensa ng Choco Mucho at nawalan na rin sila ng magandang pasa. Katulad sa naunang set, 2 magkasunod rin na killer blocks ang tumalo sa Flying Titans sa score na 20-25. Pero sa third set, tila nag-iba ang ihip ng hangin. 7 puntos ang kalamangan ng Choco Mucho at sa puntong ito, nag-iba na ang body language ng Flying Titans. Halos namimigay rin ng puntos ang Creamline dahil sa kanilang mga unforced error. Pero sa kalagitnaan ng bakbakan, nag-umpisang uminit si Galanza dahilan ng kanyang sunod-sunod na mabibigat na atake at hindi ito mapigilan ng mga Titans. 5 magkakasunod na mga opensa ni Galanza ang gumiba sa kumpiyansa ng Choco Mucho hanggang sa itinabla na ito ni Valdez sa isang off-the-block hit sa score na 23-all. Pero Cici Rondina, nag-umpisa na ring manggigil at mag-init at sinabayan ang opensa nila Galanza at Valdez. At sa puntong ito, Cici versus Galanza na ang bakbakan. Habang ang Choco Mucho, ginawa na ang lahat sa coverage, passing, receive, makagawa lang ng magandang opensa ang cherry bomb na si Cici Rondina. Ilang ulit nagtabla ang score, halos pigil hininga ang lahat sa bawat hampas ng bola. Makailang beses na rin na isalba ni Cici ang match point ng Creamline. Masasabi mo talagang grabe yung fighting spirit ni Cici Rondina hanggang sa magtabla sa 30-all ang score dahil sa deep cross-court attack ni Cici. Pero this time, mas pinaigting ng Choco Mucho ang kanilang depensa sa bandang huli ng bakbakan dahilan ng magkanda error ang Creamline sa score na 32-30 at nagawang ma-extend ng Flying Titans ang laban sa 4th set. Sa 4th set, patuloy pa rin ang maiinit na sagutan nila Rondina at Galanza at sobra pa ring higpit ng bakbakan. Sa puntong ito, labanan na ng mental at physical na kondisyon sa tindi na mga nakakahingal na mga long rally. Pero dahil sa mga timing sa error ng Flying Titans, dahilan ng pagkatalo ng kanilang kupunan. And still, ang Creamline pa rin ang unbeatable sa liga. Pero ito ang kauna-unahan nilang natalo sa isang set. Ang naghihiyawan ng mga tagahanga ng Creamline at Choco Mucho ay kahawig ng kanilang huling paghaharap noong last season sa finals. Isang patunay sa kakayahan ng dalawang kupunan na sila pa rin ay mahigpit na magkaribal. Nagbigay ng 24 points si Gemma Galanza kabilang ang 17 excellent reception at 9 excellent digs, dahilan upang hiranging player of the game.
Ang Choco Mucho na pinamumunuan ng isang eksplosibong pagganap mula kay Cici Rondina at itinulak ang Cool Smashers sa kanilang mga limitasyon. Itinugma ni Rondina ang output ni Galanza na may 24 points at pinanatili ang Flying Titans na maging competitive. Gayunpaman, ang kanilang kawalan ng kakayahan na mapanatili ang momentum at samantalahin ang mga crucial points ay dahilan ng pagkatalo sa kanila. Sa ngayon, bumagsak ang Choco Mucho na may 2 panalo at 3 talong record. At ang susunod na makakalaban ng Creamline ay sa December 12 kontra sa Zeus Coffee Thunderbells sa alas 4 ng hapon. Susundan naman ang Choco Mucho kontra sa Farm Fresh Foxes sa alas 6:30 ng gabi. At iyan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Bakit kanina kami? Hindi pa tapos ang huddle, meron na siyang sticks. May paparazzi po dito. Sana may magregalo ng socks. Sock lang din. Sock lang kasi 1 lang siya. Kaluoy, oy. Okay na kayo? Hello, welcome to our training. And today we're wearing orange. Orange. Guys, welcome to our vlog. Today we are wearing orange, the favorite color of Coach A, because his phone case is orange, and the button is orange, and the timer is orange. Red orange, red orange. Doon ko na inom. Gcash siya kasi. Please blink. Gumagano. Please blink.